Good morning po mga kapatid. Ngayon po ay Biyernes ng umaga. Salamat sa Panginoon Diyos sa mula Monday to Friday na pinagkaloob sa atin na tayo magkakasama tuwing umaga sa pagbubulay-bulay ng salita ng Panginoon. Dito po sa ating online morning devotion, ang Grab Food for the Soul, our daily dose for the nourishment of our soul. So muli tayo po ay magbulay-bulay upang tayo ay makalakad sa isang mapayapang pamumuhay. Ang pabagat po ng ating pagbubulay-bulayan sa umagang ito ay Family as a Nurturing Community. Kung saan ang mga nakaraang araw tinalakay natin ang pamilya ay dapat ding maging asin at ilaw ng sanlibutan. Ngayon naman po ay Family as a Nurturing Community. Colossians 3:21 ang ating pong batayan talata. Mga magulang, huwag ninyong pagagalitan ng labis ang inyong mga anak at baka masiraan sila ng loob. Salamat at purihin ng Panginoon sa ating pagbasa at pagkarinig ng kanyang mga banal na salita. Itinatag ng ating Panginoon Diyos ang bawat sambahayan upang maging tagapagtaguyod ng kanyang dakilang kaloob. At ito ay ang mga bata, ang mga supling na kaloob ng ating Panginoon Diyos. Tayo mga magulang ang nagsisilbing nurturing parents.
ng bawat batang isinisilang sa bawat pamilya. Kaya nga sabi nga, di po ba, sa Kawikaan 22:6, ituro natin sa bata ang dapat lakaran na sa kanilang paglaki ay hindi malimutan. Hindi lamang ito sa aspetong pisikal, kundi maging sa aspetong emosyonal at higit sa lahat sa espiritual. Wala pong mabuting magulang na naghahangad ng masama para sa kanyang anak. Lahat ay nangangarap na ang kanilang mga anak ay magkamit ng pinagpalang buhay. Dahil sa ganitong pagnanais, gagawin nilang lahat ang kanilang magagawa. Sukdulang magtiis ng hirap sa paghahanap buhay, mabigyan lamang ng magandang kinabukasan ang kanilang mga anak. So ganyan tayo mga parents, no? Talagang sabi nga natin ay yung ating isusubo na lamang ay ibibigay pa natin sa ating mga anak. Ganoon ang ating talagang pagnanais na sila'y mabigyan ng isang magandang buhay at kalalagayan. Ngunit may mga magulang na nabigo sa gayong hangarin sapagkat naging busy sila na ihanda ang kinabukasan ng kanilang mga anak. Ngunit nagkulang na inihanda ang kanilang anak para sa kinabukasan. Mahalaga na maitatag ng magulang ang mabuting pundasyon upang kung anuman ang mangyari sa kinabukasan ay may katiyakang hindi sila mapapahamak o hindi mapapahamak ang ating mga anak. May mga pangyayaring hindi natin inaasahan na sa kalagitnaan ng maayos na paglalakbay ay biglang darating ang makakaapekto sa buhay at kinabukasan ng mga anak tulad ng kamatayan. Kaya habang may lakas, panahon, pagkakataon, sikapin nating maitatag ang pundasyon ng buhay upang makatiyak tayo na anuman ang mangyayari o mangyari sa kinabukasan, ang ating mga anak ay may makakapitan at may matatag na pagtanaw tungkol sa buhay. Habang maaga, gaya ng ginagawa ng ilan na tao na naglapit ng mga bata upang hilingin na ipatong ng Panginoong Hesus ang kanyang mga kamay sa mga ito, gayon din naman maging pagnanais ng bawat isa sa ating bilang mga magulang na makilala ng ating mga anak ang ating Panginoong Hesus. Kaya at ating patuloy na kinikilala ang ating mga magulang na mga talagang nagpupursigi at nagpapagal sa kanilang mga anak upang mabigyan ng magandang kinabukasan. At pinapahalagahan at kinikilala din natin ng mga magulang na talagang sinisikap na ang kanilang mga anak ay makasama sa mga paglilingkod sa ating Panginoon. Kaya nga po pinapayo ko sa inyo, kahit hanggat mga bata yan, kahit maingay, magulo sa church, isama nyo sila araw-araw sa ating mga banal na pagtitipon, sapagkat darating ang panahon na mahirapan na tayo silang akayin. Ngunit napakaganda na meron tayong tanim sa kanilang mga puso ng mga salita at aral ng Panginoon nang sa kanilang paglaki ito ay kanilang maalaala at tumubo sa kanilang mga puso upang sila ay magbalik loob sa Panginoon kung dumating ang mga panahon na sila ay maligaw ng landas. Ang retrospective parenting ay may kinalaman din sa pagiging cautious and conscious ng mga magulang sa mga posibleng consequences ng kanyang sinasabi at ginagawa sa present and future life ng mga bata. Sabi nga po, may dalawang prinsipyong nakapaloob sa retrospective parenting. Una ay yung sinasabi na learn the heart of listening. Mula po dito sa learn the heart of listening ay may tatlong klase ng pakikinig. Meron pong tinatawag o sinasabi na compassionate listening. Ang compassionate listening ay pakikinig sa pamamagitan ng tainga at puso na nakahandang laging umunawa. Sumunod po dito ay yung contemplative listening. Pakikinig gamit ang puso at karunungan na nagbubuhat sa Panginoon Diyos. Walang marahas na salita, negatibong emosyon at aksyon na pwedeng makasira sa bata. Sumunod po dito ay yung corrective listening. Ginagamit ang puso at isip sa pagwawasto sa motibo, paglilinis ng maling konsepto at kaisipan upang ang kahuli-hulihan ay manaig kung ano ang tama at kung ano ang nais ng Panginoon Diyos. So tayo po mga magulang, dapat nariyan ang ating puso na laging handang makinig, yung tinatawag nating compassionate listening, contemplative listening,
at yung corrective listening. Ganun din po, may binabanggit sa isa sa dalawang prinsipyo ng retrospective parenting ay yung rationalize your acts of discipline. Pagsusulong ng tamang disiplina sa mga anak. Ipinapayo sa atin na huwag agad magagalit, sapagkat ang galit ay hindi nakakatulong sa tao upang maging matuwid sa paningin ng Panginoon Diyos. Ang disiplina ay dapat ginagawa na may kahinahunan, hindi nakabatay sa galit, kundi udyok ng pagmamahal at pagtutuwid. Ang wika nga po sa Colossians 3:21, mga magulang, huwag ninyong pagagalitan ng labis ang inyong mga anak at baka sila ay masiraan ng kanilang mga loob. Sa pamamagitan ng pagmamahal sa kanila, may papakita at may padarama natin sa ating mga anak ang ating pagmamahal sa pamamagitan ng ating mga yakap, halik, pagkakaloob sa kanila ng ating pagpapala, pakikinig sa kanila at pananalangin para sa kanila. Maglaan tayo ng panahon at atensyon upang maipadama sa kanila ang init ng ating pagmamahal. So, nayayakap pa ba natin at nahalikan ng ating mga anak? Noong mga baby pa lang, mga bata. Ito kaya po mga matatanda na sila at halos yung baby, mga pamilya na. Nagagawa pa ba natin silang yakapin at halikan at ipadama ang ating pagmamahal? Sa pamagitan din ng pagtaas o pagtataas sa kanila. Magagawa natin ito sa pamagitan ng pagbibigay sa kanila ng encouragement at hindi lang praises. Ang encouragement ay nagbibigay halaga sa kanilang ugali at katangian. Samantalang ang praise ay nagbibigay halaga sa mga bagay na kanilang nagawa. So kaya sila ay ating encourage at hindi lang puro papuri, So, para makita nila at lalo silang ma-improve sa kanilang mga pag-ugali. Ganun din po sa pamagitan ng pakikipagtawanan sa kanila. Yung pakikipaghalubilo, kwentuhan, na ang wika nga magkwento, makipaglaro sa mga bata. At ang mga bata ay mahilig sa kwento. Naalala natin yung mga bata nating anak, bago sila matulog ay kukwentuhan natin ng iba't ibang mga kwento. Lagi maghanda sa pagkukwento na pwede ring kapulutan ng mabubuting aral. Maglaan din ng panahon sa pakikipaglaro sa kanilang mga paboritong games. Baka naman gusto nating makipaglaro sa kanila ay yung gusto nating laro. So tignan natin kung ano yung gusto nilang laro at paborito upang tayo ay makasama sa kanilang mga paglalaro. Ganon din sa pamamagitan ng ating pangunguna sa kanila. Turuan natin sila sa pamamagitan ng mabuting halimbawa. Yan. Mapapaunlad natin ang karakter ng ating mga anak sa pamamagitan ng pagpapakita sa kanila kung ano ang mabuting karakter. Maging mabuti tayong halimbawa na mga pinahalagahan natin ang mabubuting katangian. Salamat sa ating Panginoon Diyos sapagkat tayo ay Kanyang tinuturuan, pinaunlad, ginagabayan sa ating bawat pamilya at yung sabi nga yung ating pag-a-adjust ay laging nariyan kasi simula sa bata hanggang naging kabataan sila at ngayon may mga family na rin yung ating mga anak, ngunit napakaganda na tayo ay laging nakasasabay sa kanilang mga kalalagayan ng buhay upang lalo nating mapagyaman ang isang pamilya na naghahari ay pagmamahalan. So, tayo po na mga magulang at kayo po na magiging mga magulang din, tandaan nyo ang sinasabi ng Colossians 3:21. Mga magulang, huwag ninyong pagagalitan ng labis ang inyong mga anak at baka masiraan sila ng loob. Tayo po ay manalangin. Panginoon, salamat po sa umagang ito, sa iyong mga salita na amin na pagbulay-bulayan. Salamat, Panginoon, sa iyong pangunguna sa aming mga pamilya. At salamat sa karunungan, kalakasan na pinagkakaloob nyo sa bawat ama at ina ng tahanan. Aming dalangin, Panginoon, sa umagang ito, nang iyong masaganang pagpapala ay maranasan ng bawat pamilya sa aming pong pangunguna at sa mga babalak din na maging magulang na din, ito po ay maging panuntunan nila para sa isang masayang pamilya. Panginoon, bless niyo po ang aming mga kapatid na mag-work at magpupunta sa school. Ang buong maghapon, muli ang kalakasan, karunungan ay maranasan. Mga kapatid namin na may mga karamdaman sa inyong mga pananalig sa Panginoon,
Ang pag-asa ay laging nariyan upang kayo'y pagalingin at palakasin ng ating Panginoon. Panginoon na makapangyarihan sa lahat, ikaw po ang aming muling maparangalan sa buong araw na ito sa buhay namin. At ikaw po ay maluwalhati. Sa pangalan po ng bugtong na anak na aming Panginoong Hesus. Amen. Salamat po mga kapatid sa pagsama niyo sa akin at sa ating pagbubulay-bulay ng salita ng Panginoon. A friendly reminder po sa bawat isa, be Christ-like in your workplace today. Mayo at